answering said unto the woman, Fear no evil, for I know that this is Jesus was, which was crucified. Verse 6. He is not here, for he is risen, as he said, Come see the place where the birds sleep. Verse 7. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and beyond this he goeth before you to Galilee. There shall ye see him, for I have told you. Verse 8. And they departed quickly from that sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples. Verse 9. And as they went to tell his disciples when Jesus met them, saying, All came and take up. They came and knelt him by him and worship. Verse 10. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell the Lord that they go into Galilee, and there shall they see him. Verse 11. Now when they were going through, some of the watch came into the city, should unto the chief priest all the things that were done. And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they urged Mary and the disciples, saying, Ye disciples came by night, and stole him away by wisdom. And it is come to the governor's ears, persuading and securing. And so they took the money and did as they were done, and to say his covering for 11 days until his day 16. Then the 11 disciples went away to the Galilee, to a mountain where Jesus had appointed them 70. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. 18. Then Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in the earth. 19. Go ye therefore and preach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. For I am with you always, unto the end of the world. Praise the Lord, mga kapatid. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Parang alam natin, mga kapatid, parang hindi tayo nag-almusal. Lagi mabuti ba ang Panginoon sa atin, mga kapatid? Kung lagi mabuti ang Panginoon sa atin, lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya lahat ng tatay ng mga kapatid at minsan pabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah.
Awitan natin ang Panginoon, awitin natin ang awit na nagsasabing dakilang katapanan. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Pag-ibig sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na Kabulan ng pagsinanggang itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't hangangin, katapanan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang angkunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapanan, pag-ibig walang hanggan. Dakila ka, O Diyos,
Magandang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan ng langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Maging hanggang wakas nitong buhay. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi ko ang ating pastor, mangalangin tayo sa ating pananalangin. Katigang Diyos, salamat po sa umalang ito. Salamat po sa iyong kapatatan. Sa kabila ng aming mga kulang o Diyos, na hindi ka tapat sa iyong mga pangako sa iyong salita. Kaya o Diyos, sinasamba ka namin pinupuli, pinasasalamatan. Salamat Panginoon sa mga pagpapala, sa mga biyaya, pinagkakaloob sa amin, sa buhay kalakasan, na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa provision. Narin ko kami, O Diyos, upang ikaw ay sambahin, Panginoon. Aming nais ngayong umaga, Panginoon, makapagbigay sa iyo ng pagsamba. Salamat, pagpupuri. Yan ang bawat puso sa pagsamba, paging sa pikinig na iyong salita. Gamitin mo ang bawat tatayo sa likuran ng pulpito, bawat bahagi ng gawain, Panginoon, gamitin mo para pagpalain ang iyong mga anak. Mga kapatid, kung mayroong pagkakapalamang, ingatan mo siya, O Diyos. At mga kapatid, Panginoon, na nasa tahanan, may karamdaman, anumang kalagayan na ngayon, Panginoon, kailangan po namin, kagalingan ay istinong sa kanila, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, umiko sa kanilang katawan ngayon upang makaramdam sila, Panginoon, ang kalakasan, kagalingan na gagaling sa iyo, Diyos. Lataas namin sila, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na alay namin ang gawain ito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Mamaya na po, makabilang katabi ninyo at sabihin, pinagpala ko dahil naririto ka. Amen. Bakit yung mag-asawa parang hirap na hirap sila ng sabihin? Mga kapatid, pinagpala tayo dahil naririto ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, pamilya. Amen? Amen. Praise the Lord. Sige mga kapatid, tayo ay magkamayan. Yan. Alam niyo ba mga kapatid na yung simpleng pagkakamay natin sa mga kapatiran natin ay merong magandang bagay na nadudulot sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi mga kapatid, alam niyo kahit na sa simpleng pagkamay, alam niyo na meron kayong karamay pagdating ng pagsubok. Yung kumakamay na yan sa inyo mga kapatid, sa loob ng simbahan, pwede ninyong sabihin yan na, ay, itong kumakamay na to, pag ako nangailangan ng panalangin, ipapanalangin ako nito. Amen? Iba kasi yung mga kaibigan natin sa labas ng simbahan, mga kapatid. Pero iba ang kapatiran natin sa simbahan. Amen ba, mga kapatid? Amen. At alam natin, i-claim natin, mga kapatid, na balang araw, yung kinakamayan mo, sabay-sabay tayong aangat, papuntang langit, kasama ang ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord! So, damo tayo sa ating mga announcement. So, ang ating prayer clock, siguro palitan na natin prayer clock, gawin natin prayer time, mga kapatid. Mga kapatid, tayo ay maglaan ng panang oras sa pananalangin. Amen? Kung kaya natin manood ng basketball, ng volleyball, ng kung ano-ano mga laro, mga kapatid,
Kaya natin tumagal sa TV, manood ng movie, mag-Netflix ng 2 hours straight mga kapatid, manood ng mag-browse sa Facebook ng halos kalahating oras. Gaano lang yung 30 minutes na manalangin tayo. Ate Yoli, napakatagal naman mo, parang hindi ko na masabi, wala na akong masabi. 15 minutes! Magpatagal pa rin kahit 5 minutes mga kapatid dahil hindi mo alam kung gaano kalakas yung kapangyarihan ng pananalangin. Kung ilang buhay ang naligtas dahil sa pananalangin. Amen? Kasi mga kapatid, kahit tayo mga magulang, hindi natin 24 hours kasama yung ating mga anak. Amen? Kahit yung kasama natin sa bahay yan, hindi mo mababantayan 24 hours yan. Dahil pag natulog yan, natulog ka mga kapatid, walang magtitingin dyan kundi ang Panginoon lang. Amen? Kaya, ugaliin natin lalo pag matutulog, mag-pray tayo mga kapatid. Amen? At pag-iising sa umaga, salamat sa Panginoon dahil tayo ay ginising niya. Sa pag-iingat, sa trabaho, sa pag-aaral, sa araw-araw mga kapatid, kahit nasa loob ng bahay, pwede magkaroon ng sakuna. Kaya, manalangin tayo palagi mga kapatid. Amen po? So, Bible study mga kapatid, every Wednesday, 8 p.m. So, yung mga malalayo mga kapatid, meron naman tayong live sa Facebook page. Sinishare natin yun sa ating group chat. So, pwede tayo manood mga kapatid ng ating Bible study. Prayer meeting every Friday, 8 p.m. Children Church, Saturday, 1 p.m. Mga kapatid, dali natin yung mga bata natin. Every Saturday, meron tayong mga teachers dito at yung ating mga mapagmahal na nanay, sila po ay nagpe-prepare ng masarap na merienda para sa mga bata. Amen? At youth service, every Sunday, 4 p.m. yung ating mga youth. Magsabi ng praise the Lord. Parang humina yung mga tatay na may nandiyan sa dulo. Lahat ng yun, magsabi praise the Lord. Parang kung wala rin nasasabi dito mga kinakabahan na din ako dito. Amen. So ang mga youth ay makakaroon kayo ng Summer Youth Camp. April 13 to 15 sa Lingayen, Pangasinan. So, mga kapatid, tayo ay mag-register na. 800 pesos ang ating registration, pero meron pa yung mga transportation, yung ating pong accommodation, at saka yung ating pong food. So, mga kapatid, mga kabataan, ngayon pa lang mag-ipon na tayo kasi kung iahasin natin lahat yan kay nanay, kay tatay, mabigat yan. Kaya dapat ngayon pa lang, kahit tayong gawa na natin ang paraan, magtipid tayo mga kabataan, okay? Amen. So, sa March 14, sa Sabado ito mga kapatid, magkakaroon po ng evangelism seminar. Ito po ay walang bayad. Ito po ay gaganapin sa Tanghalang Pasigueño, 8 a.m. Ito po ay napakaganda ng gawain na ito mga kapatid dahil sa kung hindi ako nagkakamali, ang mga lecturers nito ay puro mga presbyter. Tama ba, Pastor Paul? From section 1 to section 5 at ang preacher po sa hapon ay si District Presbyter Pastor Roland Rosario. So, maganda yung gawain nito mga kapatid, walang bayad ito dahil nag-pledging po yung mga pastor. So, pwede po kayo ilan per churches. Amen? Sa Sabado po ito, 8 a.m., Tanghalang Pasigueño. Kung meron po kayong time mga kapatid, puntahan natin ito. And, General Conference, ito po ay gaganapin sa Davao City, May 21 to 24, 2026. So mga nanay, mga kapatid, nagkaroon na ulit ng bagong announcement. Lahat ng nanay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. So magkakaroon na po ng sectional LM conference. Ganito kaaga na sila mag-announce. Ano ba na ngayong March? Kakatapos ng APLMC. So March ngayon, April, May, June, July, August, September. Mga kapatid, 6 months. Ewan ko na lang talaga kung tayo makapag-ipon nito. Mga kapatid, na-stress na ako nito. Na-stress ako very light. 500 pesos mga kapatid ng registration. Wala pa pong venue. Pero mga kapatid, napakaganda ng gawain na to. Sabi ko ay Pastor Paul, parang na-excite ako. Mas na-excite ako sa sectional dahil yung preacher nito mga kapatid ay siya talaga yung, alam ko bawal mag-idol mga kapatid. Pero tinitingala ko siya. Siya talaga yung parang nagsabi sa akin ng Pastor Paul, dati ayoko magpastora. Pero kung magiging pastora ako, gusto ko maging katulad niya. Si Minister Cynthia Librado. Siya po ay missionary sa Hong Kong.
So, isa po siyang pastor's wife, at the same time, isa po siyang pastora. Hindi ko alam kung naalala po siya nung ilan dito, pero siya po yung unang-una kong napakinggan nung naging LM ako. Sa section 2 po yun naging preacher po siya sa section 2 LM conference. So, ngayon sa section 1 siya. Kaya mga kapatid, napakagaling yung preacher. Kaya, mga kapatid, mag-ipunan natin ito. Sana lahat ng nanay maka-attend. Nag-enjoy niya yata si Sister Lisa, kaya attend na siya. Lord willing, makasama na rin si Sister Ria. Kaya karamihan ng mga nanay natin makasama na si Sister Nerissa, sila nanay. Maka-attend tayo mga kapatid. Amen po? Amen ba mga nanay? Mga nanay, March na. Meron akong sinabi ng January, noong February sa pagkakatanda ko. Mga kapatid, sa December anniversary natin, 10th year anniversary, paalala ko mga kapatid, pwede na tayo mag-start mag-ipon para sa ating church anniversary. Para tayo mga kapatid ay, medyo lumayo-layo naman ng konti, mga dyan sa bandang corn. Lumabas naman tayo mga kapatid para malayo pa lang mapag-ipunan na natin. Amen po mga kapatid? Mag-ipon na tayo mga kapatid. Ito pong pag-iipunan natin mga kapatid ay Ate Yoli, ito na ba yung lahat? Ito na ba yung babayaran namin? Yung ipunan namin, ito na ba lahat? Mga kapatid, kasi marami tayong paglalaanan. Yung ating, syempre tayo 10th year anniversary natin. Mas maganda kung kukuha na tayo ng mas nung mayroong magbe-bless talaga sa atin sa church, pinag-pray natin yung ating guest preacher para makapag-prepare tayo ng mas maayos mga kapatid, yung ating gagastusin pati sa logistics, yung transpo mga kapatid, at kung saan-saan pa mga kapatid. So, pwede na tayo mag-ipon mga kapatid para sa ating 10th year anniversary. Paano? Ate Yoli, paano? Pwede po kayong iisip ko mga kapatid na gusto nyo, magbigay ba tayo ng basket again? O secret na lang? Secret na lang na ibibigay sa akin. Kasi may nagbibigay na sa akin ng secret eh. So, nire-record ko yun mga kapatid. Iipunin natin yun para sa ating church anniversary. Okay po mga kapatid, kung may question, lapit na kayo sa akin. Okay po? Mga kapatid, maganda paglaanan natin yung ating church anniversary dahil ika-10 taon na natin ito, isang dekada na natin ito. Amen? Praise the Lord! Meron pa ba akong nakalimutan? Kung meron pa, si Pastor Paul na lang ako. Amen? So, dahil tayo sa pagbibigyan ng ating handful of rice at algan siya ni Tatay. Praise the Lord. Sister Lot, ipanalangin. Meron bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen? Meron ba? Grabe, so nandahan mga kapatid. So nandahan yung isa lang. Uy, naman yung nagagawa na sila. Praise the Lord, mga kapatid. Yung mga kapatid, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapala at pag-iingat mga kapatid. Share ko lang mga kapatid sa trabaho kasi mga kapatid. Mga rider, talagang sa daan, maraming accident. Katulad nung yung Biyernes mga kapatid,
sa isang intersection, nag-go na, di go namin, hindi biglang buhak. Kasabayan ko siya, mga kapatid eh, pero nauna ako ng konti sa kanya, bigla siyang bumilis. Kaya, ang tendency, sumalpot siya sa akin na babagsak ako ng kapatid. Buti na lang, nakapreno ako mga kapatid. Kaya, nakita ko doon mga kapatid yung pag-iingat ng Panginoon na nandun pa rin yung presence of mind mga kapatid. Kung hindi, na hindi ako nakapreno, baka nasan din ako sa gilid. Pero hindi naman siya ganun kabilis. Pero nakita ko doon mga kapatid na yung guidance ng Panginoon, yung presence of mind na mind ko mga kapatid na inaalam niya ako na ito gawin mo. Dahil kung hindi, baka sumadsad kayong dalawa para sa akin. Kaya nakita ko doon mga kapatid na iningatan ako ng Panginoon mga kapatid. Natuloy na ang Diyos kumikilos mga kapatid na iningat sa atin. Yung ano yung mga kapatid, anong oras yun? Halos gabi na mga kapatid. Papunta ako, bumaya ko papunta dinari sa mga pagsusunod ko siya ng gabi. So yun, pinapasalamat ko rin na kami binibigyan palagi ng kalakasan ng aking asawa, mga kapatid. Hindi kami pinagkukulang ng Panginoon, hindi kami ng mabuting kalusugan mga kapatid na at sa lahat sa Panginoon ang papulong. Amen. Hallelujah. Mapagpalang sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil po tayo palagi ay bibiyayaan at pinagpapala. Ngayon, hindi lang po sa pera, kundi sa ating kalusugan ngayon. At ginigising tayo ng Panginoon. Yung po pinakalabi sa pagpapala sa buhay natin. Ayun po, salamat sa pag-iingat sa buhay ng pamilya ko. Patuloy pa rin akong nananalangin dahil po ang Panginoon ay talagang hindi niya tayo papabayaan. Ibibigay niya ang ating mga kahilingan sa Kanya. Ayun, kaya huwag po natin siya pagkasinin. Talagang, ang Panginoon talaga lahat ibibigay. Hindi po siya natutulog, hindi po siya nakapikit. Kapag tayo ay nadapa, tayo ay babangon niya. Diba po, napakabuti yung Panginoon. Ayun, ipapasalamat din ako sa aking katatagan, sa paglakad sa Panginoon, sa aking kalakasan. Ayun po, binibiyayaan niya kung wala akong karamdaman. Ayun po. Pagkamat niya, hindi po tayo nakakaligtas sa mga karamdaman, sa mga pagsubok, mga ano. Pero tutuloy po tayo, huwag po tayo manawa. Dahil po, yan po ang natututunan ko lang na pag ang banal na espiritu ay talagang nasa sa atin. Talagang yun po, talagang ang biyaya talaga ng Panginoon. Hindi po niya, hindi pagkakain sa atin. Salamat din po sa mga pagsubok, sa mga problema. Araw-araw naman po eh. Lagi yung problema, lalo na po sa buhay po. Ayun, talagang patuloy pa rin po ako. Dahil lahat po na yan ay mapagalingin ng Lord. Ayun. Palagi pa tayo magpasalamat, pa po tayo manawa, lagi po tayo manambahan, o hindi po sapat sa bahay lang tayo nagdaan. Pero hindi po sapat na mananalangin tayo dahil meron tayong natanggap. Meron tayong binigyan ng Panginoon. Pero yung ang panalangin natin, lagi po yun ang biyaya na ibibigay ng Diyos sa atin. Panalangin, maging matatag po tayo mga kapatid. Mga pagsubok, hindi po yan kaya na hindi darating sa atin. Mga mabigat ang pagsubok. Pero patuloy po tayo sa Diyos. Patuloy po tayo maglingkod at manalangin sa Kanya, manalangin. Kahit tayo umiiyak, manalangin, bagamat at meron pa po lang talaga inaayos ang Panginoon sa pamilya ko. Patuloy pa rin po ako. Amen. Patuloy po tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay walang kasing kapantay. Ayun, amen. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Ako po gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Dahil siguro sa Pastor Paul na yung tatapos mga kanya. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil na-approve po yung aming application para sa ordination. Sa Panginoon po ang kapurihan. Alam niyo ba mga kapatid, na-approve kami hindi dahil sobrang galing namin. Kami po mga kapatid, pumunta kami ni Pastor Paul doon. Sobrang aga. Tapos mga kapatid, kami yung unang-una. Kami yung unang-una ng in-interview, Brother Joel. Kami din yung pinakabata doon. So parang lahat, nung una mga kapatid, parang nagtatawanan pa kami ng ibang mga nag-a-apply na pastor doon. May mga, kasama din yung mga asawa nila.
Tapos mga kapatid, parang mula alas 8, mga kapatid, wala. Parang masaya ka pa, parang hindi ka pa kinakabahan. Pagdating ng alas 10, naghihintay ka pa din, medyo parang hindi ka na makalunok. Sobrang kaba mga kapatid dahil hindi naman lahat mga kapatid ay i-approve para sa ordination. So, si Pastor Paul, talagang hindi siya makatulog ng gabi. Ganun yung kaba niya, mga kapatid. Ako hindi ko lang pinapakita pero sabi ko, kinakabahan ako mga kapatid kasi yung interview, hindi lang si Pastor Paul lang yung interview mga kapatid, dalawa kami. So, nandito kami sa gitna, tapos panel siya. Nandun po yung lahat ng presbyters mula si Pastor Roger, si Pastor Jonathan na Section 2, Section 3, Pastor Joel Payapa. Ako naman si Pastor Sonanin, si Pastor June Pablo, District Secretary Medel Sarsuelo, si Pastor Roland Rosare, at saka mga kapatid si Pastor Eugene Banyes. Ganong kabigat mga kapatid yung tatanungin, tapos tatanungin ka mga kapatid, hindi lang si Pastor Paul eh. Kasi yung nililibyo ko, akala ko tatanungin ako mga kapatid, baka tanungin ako na, kung pa-14 ka na, sige, bigyan mo ako ng 10 verses ng oneness, baka ganunin ako, tinabahan ako, natatakot ako. Pero, hindi doon yung tinatanong mga kapatid. Mas malalim doon about family life, about personal, about finances, mga kapatid, about ministry, about church. At alam niyo ba mga kapatid, minsan nakala natin okay na tayo, pero hindi pa pala. Nandun pinalabas kami mga kapatid, nung tinatanong kami mga kapatid, parang kami ginigisa, na parang, tama na po, ayoko na. Paiyak na, naiiyak na ako mga kapatid. Tapos pinalabas kami mga kapatid, tapos parang hindi na kami nag-uusap ni Pastor Paul. Kasi parang, alam niyo mga kapatid yung pakiramdam na silently, alam na ninyong mag-asawa na hindi kayo ma-approve. Parang umasa na lang kami na, Lord, parang if ikaw na to, buma-approve kami sa biyaya at habag mo talaga yun. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil nabigay namin yung, kami na yung pinaka-the best, hindi mga kapatid. Kaya nung pinatawag kami ulit pagpasok namin mga kapatid, sabi sa amin, ano gagawin yung pag yung na-approve? Tapos, parang, alam niyo yan, parang ready ka na na parang, okay lang po, ang dami pa pala namin lapses bilang pastor. Tapos sabi ng pastor, di mag-apply po ulit. Pero alam mo mga kapatid, salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi sa amin mga kapatid, hindi niya na kailangan mag-apply ulit dahil approve kayo. Alam niyo mga kapatid, naiyak ako. Si Pastor Paul talagang naiyak siya. Nung ginamayan namin yung mga pastor, sabi kay Pastor Paul, pasado ka ba? Grabe yung nervous mga kapatid, sobrang lamig ng kwarto, pero alam niyo parang ginigisa ka. Tapos sabi sa akin ni Pastor Sarsuelo, sister, parang umiyak ka. Kasi alam niyo mga kapatid, talagang naiiyak ka. Paglabas namin mga kapatid, lumabas na kami, syempre approve. Syempre mga kapatid, dapat nagsasaya kami, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, dapat kumakain kami ni Pastor Paul, parang nandun pa din, nadala-dala pa din namin yung pinag-usapan doon sa loob. At sabi ko kay Pastor Paul, masaya ka ba? Bakit parang malungkot ka? Sabi niya, hindi naman, masaya ako. Kaso parang kailangan mo pang i-internalize lahat ng sinabi ng mga advices ng mga pastor. Pero alam mo mga kapatid, habang kumakain kami, nag-iiyakan kami. Kasi salamat sa Panginoon, biyaya lang talaga ng Panginoon yun. Dahil 6 po yung nag-apply, 4 lang yung na-approve. Kaya sa Panginoon na lahat ng kapurihan. Sa Kanya po talaga yung mga kapatid. Binibigyan niya yun sa atin mga kapatid. At hindi lang to para sa amin ni Pastor Paul. Sabi ko nga kay Pastor Paul, sabi ni Pastor Paul sa amin, ginawa niya yun mga kapatid dahil may mga kapatid na gustong siya yung magkasal. Kaya para sa inyo yun mga kapatid. Palamakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon. Napakahirap pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Praise God. So, may paghahandog awit po at habang naghahandog awit, muna na? Okay, para may
So, tatayo tayo muli mga kapatid para ibigay ang ating mga tithes and offering. Praise the Lord. Manalangin tayo mga kapatid, dakilan, mapagpalang Diyos, Panginoon, salamat sa patuloy na biyaya at habag, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay na aming pangangailangan, O God. Lord, Ikaw po siyang patuloy na magbigay ng balik, Panginoon, sa mga kapatidan ng bigay ng kanilang ikaw at handog. Ibalik niyo po ito sa kanilang sisigla ng siksik-lig, bigato maapawain sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat, Panginoon, nawa, Panginoon, ipagpatayin mo pa po ang aming simbahan. Ikaw po ang patuloy na mag-provide ng pangangailangan namin, O God, sa aming church rental, sa aming mga pangangailangan pa, Panginoon, dito sa aming church, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang mayamang papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Kapag tayo muna ako sa pag-awitan ng kapatid. Sorry na. I-acknowledge natin ang ating bisita. Tayo po tayo, Sister Yoli din, mga kapatid. Pan-COVID. Tayo tayo dito. Praise the Lord. At meron po tayong ginagawa pagka tayo yung bisita. Amen? Anong ginagawa natin sa kanya? Inaawitan habang kinakamayan. Kaya tayo lahat itatayo kamayan natin sa Sister Yoli Pan-COVID. Praise the Lord. Lahat ay magsabing, God bless Sister Yoli. Praise the Lord. God bless po. So, sa di pa natin ang mga kapatid, tawagin ko na ating song leader para pangunahan tayo sa pag-awit ng Sister Yelisa. Praise God kayo. Nangangapan ko mga kapatid. Praise God tayo mga kapatid. Hallelujah!
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Marami nang nangyayari sa mundong ito. Kaya nasa ibang bansa. Hallelujah. Ano man ang mangyari mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong magpakatatag
God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
ano